Gusto ko lang po mag-shoutout sa mga sip-sip na politiko. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan. Eh di sa pool. Natatakot ka ba? Kasi hindi simple yung mga binabangga mo. Tapos, marami pinapatay ng mga journalist. Nandun yung fear. I lost my job sa ABS completely a week before my son was born. Nakakaba yun. Dapat maintindihan natin na we, journalists, do our part in nation building. Journalist Christian Esguerra, matapang, award-winning, at iyakin? Lumuluko na ako. As in, umaagos. Tara, here are some facts you didn't know about Mr. Facts First, Christian Esguerra. Be happy! Ito siguro yung pinakamabilis na ano mo, na house tour. Kasi sobrang bilis. It's beautiful. Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Hey! Ang ganda! Ay, hello. Wow, hey, Christian! Kumpare ko. Hey! It's so nice! Maliit lang to talaga. It's so... Studio to? Or your house? Hindi ko siya tinutuluyan eh. Ano siya, alternative na studio. Pag may mga guest ako na hindi live, dito ko dinadala. Ay, ang ganda. Kasi kinuha ko ito nung pinata pa ako. Hindi ko siya matira dahil may family na. Hindi kami kasya. Wala nakatala It's dito. so beautiful. So dito ka nagla-live ng show mo? Hindi live. Pag may mga recorded. Sobrang liit lang niya. Tingnan natin. Oh, ito ang man cave, but not really a man cave. Ito siguro yung pinakamabilis na ano mo, na house tour. Sige, patingin. Tapos siguro to in 30 seconds. As in, sobrang bilis. It's beautiful. Ito yung parang study. Pag may mga ginagawa ko sa work, kunwari sa school, like check ng papel or some editing dito. Nice. Pina-interior mo to, no? Alam nga na naman talented ka rin. Hindi kaya. Hindi ko kaya yung design yan. Yung concept sa akin, tsaka yung mga color. Kasi favorite color ko yun eh. Teal? Teal. Kita mo, obvious naman sa t-shirt ko eh. Oo. Kwento mo naman to. Kailan to kinunan? Ano yan? Parang pictorial ng family ko nung nag 1-year-old. Yung anak namin, si Caleb. Ayan, ito yung wife ko, si Dr. Naomi. Ilan taon na si Caleb? Ngayon is 2 years and 9 months. Tapos nakita ko meron kang Universidad ng Santo Tomas. Parang ano yan, parang award sa UST lang yan. Kasi nagtuturo ako dahil. Hanggang ngayon, nagtuturo ka pa rin? Oo, mga ano na, almost 25 years. Oh, wow. Ano, since graduation? Oh, right after graduation. Wow. Talaga? Nasa puso mo magturo? It seems. That's actually my first job. Tapos, ang first job ko kasi sa Media Inquirer, reporter. So, before ako pumasok sa Inquirer noong July 2000, nakuha muna ako sa UST. Galing. Siguro a couple of months before. Tuloy-tuloy na. Nung nasa ABS ka, hindi mo binitiwan yung UST mo? Hindi. Anong fulfillment sa pagtuturo? May teacher kasi ako nung grad school eh. German siya, ang pare. Pari siya. Ang sabi niya sa akin, when you teach, you multiply yourself in your students. Oh, wow. So, tumatak sa akin yun. Parang mas na-galvanize yung resolve ko. Pero syempre, ayoko siyang gawin na yan lang ginagawa ko. Gusto ko nandun pa rin sa media. Parang in the same way na ayoko naman nasa media lang. Tapos bibitawan ko yung pagtuturo. Kasi mutually fulfilling siya. Gusto ko lang po mag-shoutout sa mga sip-sip na politiko. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan. Eh di sa pool. Anong feeling ng vlogger ngayon? Do you call yourself a vlogger, a content creator? Sino ka na ngayon? Honestly, I consider myself a journalist doing journalism on the digital platform. Sa YouTube in particular. Ano bang kaibahan ng pagiging journalist at content creator? Kasi all journalists can be content creators, but not all content creators can be journalists.
Tapos 2020, ginawa ko na, nagtayo na ako ng independent podcast, Facts First. Anyway, so ginawa ko na siyang sabi ko, introduce ko na yung podcasting na independent weekly. Kailangan ko ng job security. So, pero looking back, no? Kasi noong time na yun, talagang meron ako, sabi ko, ang tindi ng conviction ko nun. Dahil, sabi ko, I didn't want to lose my voice and my platform months before the elections. Kasi 2022, di ba, yung presidential election, that to me was the most consequential election since 1986. Yung anak ng dating diktador, may big chance na manalo. Sabi ko, kailangan busisiin natin yung mga issues dito. So, I didn't want to lose my platform. So, sabi ko, gagawin ko ng live yung episodes ng Facts First instead of recorded every week. Gagawin ko siyang live. Parang dito sa Pilipinas, walang moderation ng greed na yung mga magnanakaw sa pamahalaan ng mga politiko, parang walang kabusugan. Noong time na yun, medyo kabado pa ako. Sabi ko, gagawin ko na lang siyang 3 times a week. Kasi kinakabahan ako baka walang manood eh. Kasi imagine mo, nasa kasagsagan ka ng gera for the campaign, di ba? Bigla ka nawala. So sabi ko, may manonood kaya? Kabado ako nun. Dapat kaban ka. May pamilya ka na ba nun? I lost my job sa ABS completely a week before my son was born. Nakakaba yun. May konting ipon naman, pero imagine mo, sabi ko, new family tapos magiging jobless ka. So literally, ginawa ko, pinag-aralan ko lahat yan from scratch. Yung knowledge that I learned from TV work, sa dyaryo, lahat-lahat, in-apply ko lahat yun. Alam mo, literally, nagle-labor yung wife ko. Ako nandun sa couch, nag-YouTube ako, pinag-aaralan ko how to set up a home studio, ano yung best streaming platform for YouTube, pag magla-live ka, magkaning cost, etc., etc. Lahat pinag-aaralan ko yan. Pati yung lighting setup, pati yung mga mood lights, lahat yun inaral ko. Pabilisan. Kasi noong time na yun, sabi ko, I didn't want to be defeated. Noong time yung offer sa akin na lumipat na lang ng field eh. Mag-corporate, sabi ko, hindi. Gusto ko pa rin yung ginagawa ko. So sabi ko, hindi ako defeated. Hindi ganun yung mentality ko. Medyo driven ako. Sabi ko, hindi. I will thrive. So yun, yung first episode I think aired April. Literally nakaganon ako. Bago ko pindutin yung start, yung live button. Pag ko, dadasal ako na sana may manood. Fortunately, ang dami. And then, na-sustain naman siya. Basically, audience from mainstream media, sumama and more. Then maganda nag-shift sa Tagalog, mas conversational. Dito sa podcast, sabi ko, pwede kong gawing simple. Mas pwede ko ilabas yung personality ko. And I think tumatak sa mga tao. At nag-evolve na lang ng evolve. Di ko na magpresidente. Magsama kayo ni Lugaw. Pinaka-bread and butter ko yung live episodes. Every night na yun. Ginawa ko na siyang daily after a year. Nabitin ako Sabi ko, bitin ako sa 3 times a week. Gagawin ko na siyang daily. Every night. Kasi may mga na ako, nag-diversify na ako ng products. So, kunwari ngayon, mag-election, meron akong Vote Wise series. So, inuupuan ko yung mga kandidato. Then, hinihimay namin yung mga issues. To also expose to the public kung dapat ba iboto to. Iba-ibang putahe. Ito. Ano pa? Tapos meron akong yung explainers din. That's siguro every 2 weeks. So, yan, yung parang graphics heavy, may mga videos, and then nagpapaliwanag ka. Well-researched. Mas matrabaho yun, kaya hindi ganun kabilis gawin. Tapos meron ako yung Facts First Convos. Yung mga conversations na medyo light with certain news personalities. Ganyan. Tapos meron din ako na meron naman yung parang rant level na commentary. Ayan. Sino ka doon sa dami mong hats? Ako lahat yun. Kasi lumalabas yung kakulitan ko rin. Kasi minsan pag nasa mainstream ka, you have to abide by certain restrictions. Di ba? Naalala ko nasa ANC ako, pinagbawalan pa ako, nakaganon ako eh. Bawal daw yun. Sabi ko, bakit? Masakit yung likod ko. Kaya naka-cross yung arms ko. Pero dito, syempre, kailangan pa rin. Marami akong natutuhan actually sa broadcast, sa TV, na na-apply ko ngayon sa Ilang years ka sa broadcast? 5. Ang bilis lang Mabilis lang yan. Not bad. I mean, to make a name for yourself. That was 5 years. 5 years lang. Tapos sa print, 15 years. So, from podcast of 2020, ngayon, ilang daang libo na ang iyong subscribers? Nasa nearing 500,000. Malaki yun. Malaki siya for a political content. Saan nanggaling yung itong pagiging journalist mo? How I became a journalist? I started early. High school.
Third year. What did you want to happen? Did you just want to tell stories, report? Did you want to change the world? Hindi naman. Hindi ako ganun ka-presumptuous. Naalala ko lang kasi, kuha na ng report card. Yung mother ko, sabi niya, naglalakad kami sa San Beda. Sabi, ano yan? Ano yung office na yan? Sabi ko, ay, yan yata yung school paper, cab recorder. Sumali ka dyan. Sabi sa akin, sige. And then I liked it. Nagsusulat. So, doon na nag-evolve yun. Ano mga sinusulat mo noon? Very serious stuff. I remember as early as high school, I was getting into trouble with my principal. Nung graduation, kasi mainit ako sa mga fraternities kasi nung high school, nung 90s, sa San Beda, uso sa amin yung bugbugan ng mga frat. I remember nung first day of school, nung fourth year high school ako, yung principal namin, sabi niya, parang tatapusan niya yung problema sa mga fraternities. So ginawa ko, siningil ko siya sa column ko toward the end of the school year. Sabi ko, whatever happened to your threat that you would go after these fraternities. Ayun, nangyari ako. Pinatawag ako sa principal's office, dinaressing down ako. Tapos nagbigay siya ng trap sa akin. Ang opening niya sa akin. Sabi niya, sige Christian, patpati na nakapolo barong. Sabi sa akin, give me the names of those frat members that you're talking about. Kilala mo pala ba't hindi mo bigay sa akin? For a moment, napaisip ako nun. Nagkaroon ako ng parang ethical dilemma. Sabi ko, trabaho ko ba na bilang campus journalist na ako yung magsabi sa inyo kung sino mga frat members ito? Kasi ngayon, di ba, pag inisip mo, pwede rin siyang gamitin against a journalist. Buti lang tama yung sagot ko. Sabi ko sa kanya, Father, it's not my job to give you those names. In the first place, you were the one who made that promise. And then, you should be doing that. Diba yung trabaho ko bilang journalist? So, I realized looking back, sabi ko, tama pala yung pagkakasabi ko. Ayun, tapos college, UST, na rin, campus paper pa rin. Dire-diretso na ako lang. Walang hinto. Editor-in-chief sa UST. UST. Sa Varsitarian. And then I joined the Philippine Daily Inquirer. Pero na-realize ko later on, yung exposure ko pala sa mga issues was because of my parents. Kasi nung bata ako, nung lumaki ako ng time na uso yung mga kudita, di ba, ng mga late 80s, bumibili yung father ko ng mga magazine, news magazines. Nababasa ko yun. Doon pala ako na-introduce. Tapos yung mother ko mahilig sa sa transistor radio. Lagi nakikinig. Kaya, na-involve ako sa issues. Tsaka siguro naturally, very vocal and argumentative. Member ako ng debate team kasi nung high school. Membro ka rin ng debate team. Hindi nagpapatalo. Baka kasama na Ba't di ka nag-abogado? Kinonsider ko siya. Pero later on, na-realize ko, parang gusto ko maging journalist. And I have no regrets. Yung karamihan ng mga Pilipino, gutom. So ang tanong, puro nega na lang ba talaga ang media? May pera ba sa journalism? Meron, not as big. Tulad nung sinasabi ng iba. Pero kasi ng time na, then and now, very idealistic ako. Kasi I consider myself very fortunate. Kasi napunta ako sa stable jobs as a journalist. Sa Inquirer, nung time na yun, siya yung pinaka-stable and best newspaper sa Philippines. Tapos napunta ako sa ABS. And then when I thought that everything was over, napunta ako sa podcasting. And I run my own company. So sabi ko, very, very, very fortunate. Kaya lagi akong nagdadasal ang tindi ng sense of gratitude ko sa ganyan. Bakit? Bakit kanina before we started, sabi mo, bigay ng Panginoon, sabi mo? Lahat to Kasi parang, ewan ko, hindi naman pwede mangyari lahat to kung wala yung Panginoon. Diba? Eto bedroom. Taga saan ka ba? Tagig. Hindi na tayo sa Tagig pala nag-usap. Mas malapit sa akin. Magulo kasi dun Or hinihiwalay mo ba yung private life mo? Or wala ka namang issue? Purposely, hinihiwalay ko rin. Pero yung live episodes ko every night, dun sa bahay namin sa Tagig, yung isang kwarto rin, I converted that into a live studio. Kasi mas mabilis Oo. Kunwari, before mag-program, nag-aalaga mo ng bata. Hands-on kasi kami ng wife ko Miss Kimeyaya, very hands-on. So, mas madaling gumalaw. Kaya minsan nga, nalilate ako sa program by a few minutes kasi hindi pa natutulog yung anak namin. Napapatulog ka rin. Kasi pag gagawin ko dito yung program, ang tagal ng biyahe. Alam mo naman, di ba? QC to Taguig. Technically, malapit lang yan C5 lang, pero napakatagal ng biyahe.
Pero taga-Taguig ka pala. Oo. Oo. But anyway, we're here. So at least dito, meron ka na ring studio. Ang bilis Pero ng pretty house tour much, na. when you look at this one, this is really your personality. Oh, okay yan. Kasi ito, favorite ko yan. Hmm. Yung parang, ang tawag dyan, Chesterfield chair. Tapos gusto ko may mga brick accents. Ganda nga, type ko. Eto, yung banyo. Ito naman, ano to? Kasi yung wife ko, big fan ni Taylor Swift. Ayan. Anong favorite mong Taylor Swift song? Ako, ano to by Compliance Lover. Ayan, yan. Dahil sa wife ko yan. Pero kita mo, teal pa rin. Oo. Mahirap maging journalist kasi bago ka mamuna ng kapintasan ng iba, dapat maayos Babalik ka. sa'yo. Totoo yun. Meron na bang bumalik na pinagtasan ka dahil sino ka ba o ganito ka naman? Marami nag-ano sa akin. Nagbabalik, sinasabi, sino ka ba ikaw na magpresidente? Hmm. Pag ganun, pinapaliwanag ko yung importance ng civics. Yung role ng bawat mamamayan sa isang lipunan. Kasi lahat tayo may role eh. Ito yung role ng isang inhinyero, abogado, mamamayan, isang journalist. Pinapaliwanag ko yung basics na yun. Tapos sasabihin sa akin, puna ka ng puna sa sa mga corrupt na politician. Ba't ikaw hindi ba corrupt? Sabihin sa akin, sabi ko, pwede mo titingnan sa mukha. Sabi ko, pwede niyo i-research yung background ko kung may makita kayo. Yan, ihinto ko lahat ng ginagawa ko. Yung magulang mo, kasi alam ko close ka sa nanay mo, di ba sila kinakabahan sa ginagawa mo? Nakabahan, pero just learned to live with it eh. Yung father ko kasi, he passed away in 2018. Yung mother ko, siya yung medyo kabado. Minsan nagsasabi sa akin, tigilan mo na nga yung mga binabanat-banatan. Ako naman, medyo dinadownplay ko na lang. Death threats, marami ka. Lawsuits, marami ka. Wala naman lawsuit so far. Pero death threats yung mga the usual eh. Nawala lang. Oh. Natatakot ka ba? I mean, seriously, natatakot ka ba? Kasi hindi simple yung mga binabangga mo. Tapos, realidad rin namang marami pinapatay ng mga journalist. Nandun yung fear. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! Natatakot ka ba? I mean, seriously, natatakot ka ba? Kasi hindi simple yung mga binabangga mo. Tapos, realidad rin namang marami pinapatay ng mga journalist. Hindi ka ba natatakot na iwanan yung pamilya mo? Siyempre, nandun yun. Nandun yung fear. Pag sinabi ng isang journalist na wala akong takot, nagsisinungaling yan. Pero it's how you manage that fear. Kasi pag alam mong tama at merong malalim na pinanggagalingan yung ginagawa mo, it helps you manage that fear. Pero importante sa akin yung dasal. Kasi may mga bagay na ginagawa ko from my perspective to minimize the threat. Pero maraming bagay hindi ko nakikita. So doon mo kailangan yung Diyos eh. Paano mo pinili asawa mo? Alam ko maganda yung love story ninyo eh. Yung matagal na family friend yung family niya. Nagkakita daw kayo, abay kayo pareho sa kasal, sabi niyo. Sa kasal ng kuya niya. Yung kuya niya, kasama ko sa versitarian. Younger sa akin. Tapos, nung kinasal, I was invited as, yung part ng entourage. Pinartner ako sa kanya. Sabi ko, ganda nito. Kaso bata pa eh. Ayun. Ilang years ba apart? 13. Okay. Lucky number sa amin yung 13. Birthday niya, 13. Tapos 13 yung agwat. Tama ba? Tumatak sa akin yun. Pero until reconnected, doon ko na-realize na ito pala yung nire-reserve pa sa akin ng Panginoon. Dito ako nag-asawa. How old? 40 years old? 41. Wow. Oh. So mag-aasawa ka pa pala. Parang gano'n. Siguro akala mo hindi ka na mag-aasawa? Oo. Oo, talaga. Akala mo hindi ka na mag-aasawa? Akala ko rin. Kasi feeling, Medyo late na nga yun. 40. Late na ako. Pero na-realize ko, Ba't ang tagal? mapili ako eh. Pag hindi mo talaga naramdaman na parang gusto mong pakasalan, mahirap pilitin, di ba? Pero nung na-realize ko na I really wanted her. I really wanted this life. Mabilis.
Naggaano kabilis? A few months? Pagka-propose ko sa kanya, ay hindi, pagkasabi ko sa kanya, pwede ba lang maging tayo? Within 5 minutes, naglabas ako ng singsing eh. Oo, Oh. kabilis. Kasi matagal mo na rin namang kakilala. Oo. And ang cute ng picture nyo, nung nakita ko talaga nakakakilig. Ang ganda niya nga. Oo, ganda. Naka-jackpot ka ba? Jackpot ako doon. Oo. Tsaka ang rule ko dyan, parang imagine ko, pag nakita ko itong babaeng to, katabi ko pagising ko sa umaga, magugustuhan ko ba yung mukha niya na walang makeup? Ang lakas ng loob, ano? Ang lakas ng loob. Ikaw na, Hindi, ibig sabihin. parang isip ko, ikaw ba kagwapuhan? Oo naman. Hindi, parang, Oo. I'm speaking in general. Yeah, that's Ganun din right, siguro that's siya sa right. akin, di ba? Buti na lang. Ang hirap naman yung tipong magising ka, tapos, hindi ko pala gusto to. Kasi di ba, maraming babaeng ganda pag naka-makeup eh, di ba? Pero honestly, baka inisip nila physical, di ba? Yeah. Siyempre, physical is important. Pero, alam mo kasi pag nagpakasal ka sa mabuting tao eh. Di ba? Importante mabuting tao. Hindi siya scammer, tapador pala, di ba? Yun ang mga nakakatakot. Karma mo na talaga for Correct. life. Okay, paano ka naman bilang tatay? Very hands-on dad. Oh, very hands-on ako. Wala kayong yaya? Pero, actually, dalawa yaya. Ah. Pero very very hands-on. Mm. As in, we establish a routine for our kid. Kasi ako, gusto kong establish yung gusto ko maging close kami nung anak ko. Kasi malaking gap namin eh. Oh, super. Gusto ko pagdating ng teenage years niya, close pa rin kami. So, nag-i-invest ako. Araw naman kami ng wife ko, nag-i-invest. Very, very close. Anong gusto mong ipamana sa anak mo? Yung values. Hmm. Yung values, honestly. Ayoko magkaroon siya ng sense of entitlement. Gusto ko lumaki siyang, of course, dapat matalino. Pero at the same time, gusto ko, maganda yung character. Yung mag-build yung integrity. Sobrang importante sa yung integrity. Saan naman nagsimula yun? Kasi ang dami ng masamang tao sa mundo eh. Di ba? Parang dadagdag pa ba tayo? Hindi, tsaka yun sa akin. Parang marami naman tayong flaws, di ba? Ako marami akong flaws. Pero may mga bagay sana na importante sa atin. Kasi example, ito yung rule ko lagi. Sabi ko, when everything is said and done, lahat naman tayo mapupunta sa deathbed natin. Kaya ba natin titigan yung mga loved ones natin? Mga anak, apo, asawa, pwedeng sabihin sa kanila, anak, mga apo, lumaban ako ng patas. Hindi ko kayo binenta, wala akong ginawang masama para itaguyod kayo. And more importantly, kaya ba natin humarap sa Panginoon and tell Him na siguro nagamit ko naman ng maayos kahit papano yung binigay niyo pong buhay dito sa lupa, di ba? Alam mo yung ganyan, baka minsan sa isip ng mga tao, madrama, di ba? Pero nakakatulong yan. Lalo pag meron ka mga challenging moments na, kunwari sa career, di ba? Lahat yan. Baka highly pressured ka because may nangaaway sa'yo na ganyan. Sa line of work natin, maraming ganyan, di ba? Irritants and stress. Pero pag ganun yung iniisip mo, nakakatulong siya. There's a higher being handling all these things. Pag pinapakinggan kita, parang pwede ka nagpari. Hindi naman, baka matapos yung kaparian. Although post-grad ko kasi something related to theology. Talaga lang. Social pastoral communication. Oh. Pero hindi ako pwede magpare kasi masisira yung kaparian. Hindi trabaho ng media na papugiin o pagandahin yung mga politiko. Kung malaya po ang media, malaya po tayong lahat. Anong What's aabangan next? sa'yo? Continue supporting yung Facts First channel ko. Facts First with Christian is sa YouTube tsaka sa Facebook. Maraming additional offerings, especially pagpaparating yung election. Alam mo, bala ko mag-introduce ng yung mga skits. Yung parang movie episodes. Yeah. Kasi nag-start na kami ng mini-documentary. So, eventually, medyo nakikita ko may future for skits. Mukha kang seryoso, pero alam ko mahilig kang mag-karaoke daw, video okay. Matindi? Dati, pero ngayon wala na masyado opportunity eh. Iyakin ka daw. Mababaw luha ako sa movies. Talaga? Seryoso. Kailan anong huling movie nagpaiyak sa'yo? Ano may sa Netflix yung tungkol sa Lolo, si Joel Torre. Yun, Lolo in the Kid. Naiyak ako doon. Ba't ka naiyak doon? Mababaw luha ko eh. Yung bond nila, Lolo, tsaka yung si Juan Carlos ba yun? Pero eto nakakahiya eh. Meron ako isang ugly cry moment eh. Flop yung movie sa pagkakaalam ko. Pero lumuluka na ako. As in, umaagos.
Tapos sabi ko, di natatawa ako sa sarili ko. Tapos, ginawa ko, inulit ka after a week. Pinanood ko. Alam mo, matindi. Naiyak pa rin ako. Ganun pa rin. Sabi ko, ako yung problema, hindi yung movie. Ako yung problema. Ba't ka naiyak? Basta, mababaw luha ako sa movie. Basta tumatatak siya eh. Nakalimutan ko emotions nun eh. Tapos looking back, sabi ko, hindi naman kagandahan yung pelikula. Pinapanood ko kina Willard dati. Sabi ko, highly recommend. Nakakaiyak talaga, bro. Ganyan-ganyan. Nung pinanood, tatawa-tawa sa akin. Ano nakakaiyak dyan? Sabi ko. Mababaw, may mga ganun tao, di ba? Mababaw luha sa sa pelikula. Sa pelikula lang. And that's the other side of Mr. Facts First, Christian S. Guerra. Be happy!